Humina na ang bagyong Bising habang ito po ay kumikilos patungong Taiwan. Ang sentro po ng bagyo ay namataan ng Pag-asa sa layong 405 kilometers hilaga-hilagang kanluran ng Itbay at Batanes. Taglay po nito ang halakas ng hangin na 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na aabot sa 180 kilometers per hour. Kumikilos po ito ng pahilagang silangan sa bilis na 25 kilometers per hour. Magiging maulan naman ang Ilocos Region, Zambales at Bataan dahil sa epekto po ng habagat. Apektado rin po ng habagat ang Metro Manila, Cagayan, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at nalalabing bahagi ng Luzon. At kaugnay pa rin po niya, humingi pa po tayo ng karagdagang update patungkol po sa magiging lagay ng ating panahon sa iba't ibang lugar ngayong araw po ng Lunes. Kasabay nga po ng paglayo ng bagyong Bising sa bansa. Kung ano-anong weather system ang makakapekto po sa ating bansa, alamin po natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang umaga po. Dayan Kerr po ito mula sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga din po, Ms. Dayan, at ating mga taga-subaybay sa PTV4. Ngayong araw, may minomonitor pa rin tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Bising na muling pumasok kahapon sa ating PAR. As of 4 a.m., ito ay nasa may layong 405 kilometers northwest na Itbay at Batanes, nagtataglay ng lakas na hangin na 130 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot 180 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong northeast sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito namang si Bising kahit nasa loob ng PAR ay wala namang direktang epekto sa kahit na anong bahagi ng ating bansa. Wala din naman tayo nakataas na tropical cyclone wind signal sa kahit na anong parte ng ating bansa at inaasahang lalabas na ating PAR within the day or within this morning. Para naman sa lagay ng panahon, naasahan naman natin yung may mga occasional rains pa rin naman tayong inaasahan, particularly na nga dito sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at nalalabing bahagi ng Luzon, mulap na papawirin at mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog ang ating inaasahan. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mas magandang panahon pero may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Wala na tayo nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa, pero pinag-iingat pa rin ang mga papalao sa extreme northern Luzon dahil magiging maalon ang karagatan. At yan ka muna pinakahuli sa laging ng ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Ma'am Veronica, nabanggit nyo na wala naman ang direktang epekto pala itong bagyong Bising sa ating bansa at palayo na nga ito ng PAR. But then again, nandyan pa rin yung southwest monsoon po at saka yung habagat po. So ano po yung mga lugar na posible pang ulanin po ngayong araw because of the habagat or the southwest monsoon? So kung sa may Ilocos Region, Zambales, Bataan, occasional rain sa ating inaasahan. So may mga pabugso-bugso tayo, moderate to heavy rain sa lugar nila. Mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat, pagkulog naman ang inaasahan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Alright, well on that note, maraming salamat po sa update, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres.